Wala na anniversary. Tayo po tayo at simulan po natin ating pong pagtitipon ngayong gabi sa pamamagitan po ng ating pong pag-awit. Okay? So, awitin po natin yung Great is Thy Faithfulness. Okay? Kayo po ba, church, ay naniniwala na tapat po yung Diyos sa buhay po natin? Amen? Amen. Ang ating pong theme for our 23rd church anniversary, our theme is all about faithful service to our faithful God. At ako po ay naniniwala na marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Pero salamat po na ang Diyos ay never po siya nagkulang po sa atin. Amen? He is always faithful every day, every minute, every hour, every second ng buhay natin. God is always faithful. At nandito po tayo ngayong gabi. Hindi po para purihin at parangalan ang sinuman, ang mga tao, kundi nais po natin magbigay lang po ng luwalhati sa ating Panginoon sapagkat walang ibang deserve na mapurihan kundi po ang ating Panginoong Diyos. Kaya po ngayong gabi, let's sing. Awitin po natin yung Great is Thy Faithfulness from our heart and we'd like to ask our song leader please to lead us in singing. Brother Darwin, please. Ngayong gabi po, ang bawat isa ay welcome po. Hindi ko na po kayo makamayan isa-isa. Pero I just want to know that everybody is welcome po sa ating pong anniversary. I woke up this morning feeling fine. I woke up with heaven on my mind. I woke up with joy in my soul. 'Cause I knew my Lord had the throne. I was walking in the light. 'Cause I've been on my knees in the night. And I prayed till the Lord gave a sign. And now I'm feeling mighty fine. When I'm feeling mighty fine, I got heaven on my mind. Don't you know I wanna know where the men and honey flow. Where's the light that always shines down inside of mine? I got heaven on my mind, and now I'm feeling mighty fine. He is God, Jesus Christ is Son of God, and His power shall reign forevermore. Hallelujah, hallelujah, to our God, God of gods. Hallelujah, hallelujah, to our God. He is God, Jesus Christ is God of gods, and His power shall reign forevermore. Ang desire po ng puso po namin kung bakit po namin kayo inimbitahan para makilala niyo po si Kristo sa puso ninyo at magkaroon kayo ng buhay na wala hanggan sa langit. Kaya po, una-una, hindi po namin kayo in-invite para ipasok namin po kayo sa religion namin. Sapagkat naniniwala po kami with all our heart na walang religion ang makakapagligtas sa tao, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Amen. At ang mga bisita po natin ay malaking kagalakan po sa amin na makapiling po kayo ngayong gabi na ito. At kamayan po natin yung katabi natin, kaharap natin, katalikuran natin habang inaawit po natin ang ating awitin. Okay? Ready? Sing! Ayan, at paglago ng Kristiyan, tunay na makakamtan kay Kristo ilaan.
tayo maliligtas ng ating mabuting gawa, wala nang halaga. Wala nang halagang pagkamatay ni Kristo. Pagdurusa ni Kristo. No, palabas na lang yun. Pero hindi po, bakit kaya? Bakit si Kristo ay namatay para sa atin? Sapagkat katunayan po, hindi natin maliligtas ang ating sarili. Sabi po ng Biblia, hindi sa ating sariling mabuting gawa tayo maliligtas. Okay? Kaya po, nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, no? Walang sino man makapagligtas sa atin, kundi si Kristo lang na napako sa krus. Mariwanag, sabi po, kung si Kristo ay nasa iyo, ay may buhay na walang hanggan ka. Kung wala si Kristo sa iyo, wala kang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kailangan mong tanggapin si Kristo sa puso mo para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito pong napaganda, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Oh. Sino po sa inyo yung magte-testimony na ang Diyos ay nagkulang sa kanyang buhay? Wala. At sino sa inyo makakapag-testify na ang Diyos sa kanyang buhay, hindi po siya nagkulang? Amen? Never po nagkulang yung Panginoon sa buhay natin. Both members and visitors po, just want to inform you na ang buhay natin dito ay hiram lang. Bagamat sinasabing, buhay ko to, wag mo akong pakialaman. Kahit buhay mo yan, hiram lang. At sino po yung nagpahiram ng buhay natin? Walang iba, kundi yung ating Diyos. Pag sinabing hiram, ibig sabihin, gusto mo o hindi, darating yung oras, araw, na kukunin at kukunin ng Diyos yung buhay natin. Yan po ang katotohanan. Kaya there are two things na kailangan natin unang intindihin, unawain. Kapag ba kinuha ng Diyos yung buhay, unang-una, nakakasigurado ka na ba kung saan ka pupunta? Pangalawa, kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay at sasabihin sa iyo ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa buhay na meron ka? Alam niyo po, kamukha ng kasabihan, ang kasabihan is not about how long you live, it's about how well you live. Ang usapan, hindi gaano tayo kahabang nabuhay. Ang usapan kung gaano natin pinabuhay ng maayos yung buhay na pinahiram sa atin ng ating Panginoon. At sa lahat po ng tinasabi na anak ng Diyos, naniniwala po ako, we can all testify that God is faithful. At dahil tapat ang Diyos, walang dahilan, walang sapat na dahilan para hindi tayo maging tapat sa Panginoon. Mag-commit ka na sa biyaya ng Diyos ay magbibigay ako ng oras sa Panginoon no matter how busy I am sa school, no matter how busy I am sa work, ay hindi ako kakalimot sa Diyos na nagbibigay ng lakas, karunungan at oras sa akin. That should be our commitment po ngayong gabi. At alam ko po, anak ng Diyos, if you are going to commit that, ay masaya po yung Diyos Ama po natin. So, Pastor Erning, salamat po. May edad na rin po ito, pero napakasipag niya po sa gawain ng Panginoon. Throughout the week, every day, yung mga workers natin, araw-araw, walang araw na hindi po sila nagtrabaho po dito. And we thank the Lord for that. Sige po. So, pamigay na po natin mga... So, Pastor Erning, Brother Pau, Brother Francis, Brother Ryan, Brother Angelito, Brother Aren, Brother Clinton, Brother Renz, Brother Kenneth, Brother Brian, pinakabata sila si Brother Eldridge, saka po si Brother Hizon. Salamat din kay Eldridge sa pagtsatsaga niya sa piano, no? Pagpalakpakan natin yung ating pianist. So, salamat. Kasi napakatsaga po niya. Of course, lastly, to the man of God who surrendered his life in leadership of Higher Ground Baptist Church. Na po, so walang iba kundi si Pastor Daryl Canlas. So thank you so much, Pastor, for your life. And we would like to give you this certificate of appreciation in heartfelt recognition of your unwavering dedication, spiritual leadership, and tireless service to our Almighty God. Your guidance, compassion, and commitment to the Word of God have been a beacon of life. Thank you so much for your life, Pastor. And then we also have from church, we also have from adults,
And then last for our young people. And so, yan po. Thank you so much for Pastor. And of course, sa support po ng asawa po ni Pastor, Ma'am Melody Ann Canlas. And we also want to acknowledge and appreciate your heart, Ma'am Melody. And then we also have gift from church, Ma'am Melody. Thank you so much po for your life. Siguro, ask po natin ulit sa mga leaders to have last picture with our pastor and his wife. Dito na po tayo sa harap.